Hello, good morning sa inyong lahat. Gusto ko lang i-update kayong lahat regarding kung anong effect sa akin ng pag-take ko nitong actually pang second bottle ko na 'tong aloe vera gel ng Forever Living Products International. Una 'no, dapat lagi niyong iintindihin especially dun po sa mga bagong FPO, Forever Business Owner na bago pa lang talaga dito sa Forever Living Products. 'Pag nagte-take kayo ng Forever Living Products, dapat explain niyo sa client niyo na before meal 15 to 30 minutes bago mag-take nitong aloe vera gel. Then ang bagong na wala na siyang pulp bits. Nung araw kasi meron talagang juice siya with pulp bits. Then tandaan natin i-explain niyo na 'pag nag-take kayo nito is meron tinatawag na healing process or healing crisis. Kung ikaw dati is may ganitong kalagayan, dapat lagi niyong i-explain sa kanila that is a healing crisis or healing process na tinatawag. Kung dati yung halimbawa, kung ano kasing, hindi maganda sa katawan niyo, aayusin niya yun. Halimbawa, meron kang yung tagyawat mo hindi natutuyo, nag-take ka ng aloe propolis, cream para sa pampahid, aloe propolis na tablet para sa tawag diyan, para sa as a natural antibiotic. Tapos ito nga, iinumin mo kasi importante na malilinis muna yung system natin para mas madaling gumanda at gumaling. Again, our product is not therapeutic claim kasi hindi naman ito gamot, food supplement to. So, ang mangyayari po palagi is lagi niyong i-explain kasi yung iba, pag hindi na-explain na may healing process to, is bakit yung ginamit ko to lalong nagnaknak yung ko. Tandaan nyo, after 2 days to 3 days, diba, nililinis na kasi yung system natin, digestive system natin. And usually, kung ano man yung mga nakakain natin, yun nilalabas ng katawan natin. So, marami pong process na pinagdadaanan, ilalabas niya sa ating dumi, sa ating ihi, sa ating pawis. Minsan, lalabas na lang yung sipon mo, or yun po, yung pamamaraan kung papaano tinatawag nilalabas yung mga dumi sa ating katawan na naitutulong nito at ng iba pang food supplement na ginagamit natin. So, dapat lagi nyo i-explain yun sa client nyo na may healing process or healing crisis. So, sa akin yung nag-take ako nito, ayan, nagte-take naman ako palagi pero yung eto na yung tinake ko since 99.7, 'di ba? 0.03 na lang para maging 100%. Ah, parang 2 days bago ako nakadumi, pero ang dami niya. Tapos yung unang ihi ko is parang mapanghi siya. Ibig sabihin, there's something wrong within your 'di ba, yung sa pag-ihi mo kasi nilalabas niya yun, eh. Tapos yung sa pagdumi ko, ang dami ko rin nailabas na dumi. And I'm very thankful kasi nga basura na sa katawan natin yun at dapat inilalabas na yun. So point number one, sa lahat ng mga kliyente, especially sa mga bagong FBO na yan nga, nagse-share ng products na hindi pa nila naintindihan. Tapos tatawagan ka, "Hello upline, bakit ganito? Sabi mo ganyan, ganito, na ganito maano." Kasi hindi niya na-explain about the healing process or the healing crisis na tinatawag. Bago ka gumanda yung pakiramdam mo is lilinisin niya muna yung sistema mo. Again, ito based on our personal experience na nangyayari dito sa Forever Living Products International. Even before pa, I remember bago kami makapag-ano noon is kailan umattend kami ng 5 product demo, attend din kami ng new distributors orientation, tapos yun nga yung BOM, business opportunity, may OPP pa noon, opportunity plan presentation. So, kailangan papipirmahin pa namin yun sa upline namin na naka-attend na kami. So, ganun karigid yung training nung araw. Though ngayon nga kasi advanced na tayo na matututunan natin sa social media and everything, pero iba pa rin yung personal experience na naranasan mo na na-share mo sa iba. Lalo-lalo na pag gumagamit ka. Kaya nga pag tinanong ko, upline, bakit ganito, bakit ganyan? Hindi nyo kasi na-explain about the process or healing crisis or healing process. Po hindi rin kayo umaattend ng mga ng mga product knowledge o kaya pag may mga hindi rin kayo nakaka-attend, paano po madadagdagan ng knowledge natin? Ako bilang isang patunay na gumanda ang pakiramdam ko at bumalik
into whole ang kalusugan ko nung gumamit ako ng product na 'to and aloe vera nectar. Kasi nga nagkaroon ako ng bato sa aking kidney. So, ang healing crisis noon is that yung pag-ihi mo sa akin, naku ang sakit-sakit ng likod ko, unti-unti naalis yun. Nararamdam ko every night na masakit siya. Pero yung nawala na siya dahil sa produktong ito, kuminhawa ng pakiramdam ko. Hanggang ngayon, wala na akong problema. Kasi it's either ili-laser siya, sa Taiwan nila laser yun eh, or ooperahan ka. Okay, so una ha, healing crisis dapat ine-explain nyo yan, or healing process. Iba-iba ang sistema natin sa pagtanggap nitong produkto na ito. And most of all, yung mga kliyente nyo, huwag nyo lang sasabihin ng ganito, oy, ganyan gawin mo. They need also to consult the doctor kung okay ba yun. Usually naman, the doctors okay naman sa kanila, di ba? According to Manager Chris Santamaria, di ba? Ang aloe vera is considered as a vegetable. At sino ba naman doktor ang hindi magre-recommend ng vegetable? Diba? Belongs to Lily K family like onion. So, isa pang bagay na hindi ko makakalimutan sa pag-take nito is yung nailabas yung bato sa kidney ko in a natural way. Akala ko lalagyan na ako ng ng catheter. Kasi hindi na makaim. Then yung ininom ko, 'di ba, ako tawag yung uminom talaga ako ng maraming aloe vera gel tsaka na marami akong in-order para gumanda nga yung pakiramdam. Ang nangyari nga, ayun, naitulak niya talaga pag-ihi ko, naramdaman ko yung bumara, naalis talaga siya. Kasi ang way para maalis yun is lalagyan ko yan ng catheter para makaihi kayo. Pero anong nangyari sa akin in natural way, and thank God na nandito ako sa Forever Living Products na natulungan akong gumaling dun sa nararamdaman ko na yon. Again, our products is not therapeutic claim. I'm just saying the truth about why I am in Forever Living Products to share unto you about the great products and as well the best opportunity in the world na ayan, na malalaman nyo dito, di ba? Kung magamit ka na, kumikita ka pa. Napaka-important. Be a product of your own products. Yung mga inabutan ko noon na mga senior na, ngayon para ang babata para nila tignan, wala namang pinagbago. Diba? Kaya na-realize ko, oo nga kasi nasa Forever Living Products. Aside sa church namin, meron kaming word of wisdom, yung mga bagay na pinagbabawal katulad ng kape, tsaa, drugs, tabako, yun po, nagbabawal ng gamot. And of course, nandito ako sa Forever Livings to share to all of you ang kagandahan ng product na to. You better try for yourself and see the difference. Hindi ko to sinasabi na para bumili kayo or anything, kasi ito yung personal experience ko. Para ang bawat isa matuto tayo kung ano yung dapat natin gawin kung nandoon tayo sa situation. Pag may nagtanong, explain nyo muna na eto may healing process or healing crisis. Kung ano yung hindi maganda sa katawan nyo, aayusin nyo yun. Okay, lalong-lalo na po sa may mga problema sa ating digestive system. Napakaganda po nito. So yung uminom talaga ulit ako ng marami, yung dumi ko, ang dami ko rin naidumi. Ibig sabihin, ang dami pang nandito sa loob ng tiyan natin. Kaya nga lumalaki yan, di ba? Kasi umaga may pagkain, tanghal may pagkain, meron pa tayong merienda, meron pa midnight snack. Kung magko-control lang tayo talaga mag-exercise, especially, di ba? Sa LSCIF naman kasi, I also practice LCIF. Pwede ka naman kumain ng karne. But remember, 3 to 4 days bago yan ma-digest sa nyo. Kaya minsan matagal kang dumumi. So, kung puro gulay naman, maganda rin. Tapos yung itlog, maganda rin siya. It's a protein. Lalo na kung sasamahan ko, nagbibuild kayo ng katawan sa Forever Light Ultra, the best po yan. Nasubukan ko na po yan. Kasi yung nag-gym ako, yun po yung resulta. Again, ito lang po yung patotoo ko tungkol sa aloe vera gel. Sana may natutunan kayo and God bless us all. Sa mga bago dyan, tandaan natin that knowledge is power. Okay, maraming salamat po and God bless us all. Thank you and God bless.